Lara is the production manager of Fresh Glow Cosmetics, and she wants to determine the production mix that will result in maximum profit through goal programming. She gathered the necessary data to help make her decision. Good day everyone, I'm Proylan and ang topic natin for today is all about goal programming. Ang topic natin ngayon is halos same ng process ng linear programming. Ang pinagkaiba lang nilang dalawa is dito sa ating topic na goal programming is gusto nating masatisfy lahat ng variables given. Kasi we have multiple goals pagdating dito, pero sa linear programming wala tayong pakialam dun. Gusto lang natin ma-optimize kung i-maximize ba natin yung profit or ma-minimize natin yung cost. Kung babalikan natin ang tanong kanina na kung saan si Lara is gusto niyang ma-determine yung production mix para magkaroon ng maximum profit, but instead na linear programming ang gagamitin is gagamit tayo ng goal programming. Make sure na na-master nyo na yung process ng linear programming kasi same lang din naman yung gagawin natin. And ang purpose naman ng video na ito is just another example for you guys to expand your knowledge regarding this topic. Kaya pasensya na kung hindi ko siya masyado iisa-isahin yung process kasi I assume na alam nyo na yung step by step. And now, these are the datas na nag-gather ni Lara. Post nyo na lang yung video kapag gusto nyo basahin isa-isa. Well, mamaya naman later on is gagawa ko ng tabular form para mas maintindihan natin to. Again, post nyo yung video and take a screenshot if you want to read kasi magpo-proceed na tayo sa next step. Ito na yung summarized table based sa binigay ni Lara na datas. And ang mapapansin ninyo, in-arrange ko na guys yung mga processes and profit based sa ating priority level. So pagdating sa goal programming is mahalaga malaman natin kung ano yung first priority natin. Hindi porket nasa goal number 1 siya, isa siya na priority number 1. In this case, para hindi lang tayo malito, kasi example lang naman to, ang ginawa ko is kung goal number 1 ay na rin nakalagay na priority number 1 ay nakalagay P1. Pero sa mga ibang example, baka mamaya ilagay ng goal number 1 pero priority number 3 pala siya. So namali ka na agad kung ano yung ipaprioritize mo. Dito, inayos ko na siya, inarrange ko na siya kasi yung goal number 1 natin yung profit. So ito yung profit, mga given ng profit. Tapos goal number 2 is yung mixing. Andito na rin yung data ng mixing. Kasama na to, yung binigay kanina. And so forth. Ngayon, i-identify ko lang kung ano yung mga signs na ilalagay natin. And also, may missing tayong RHS kasi di ko nakita kanina dun sa binigay nila na data. So, iisa-isay natin siya. Unahin natin tong first row. Itong profit. Diba? Yung P number 1. So, meron tayong $7, $9. Ngayon, ano yung magiging sign natin and also ano yung RHS or yung right-hand sign. Right-hand sign, rather. Based sa ating goal number 1, to produce a profit of $95 if possible. So, ibig sabihin, nagbigay siya ng given $95. O, ilalagay natin dito 95. Ito yung target natin na gusto nating ma-hit. Ngayon, ano ilalagay natin? Greater than or less than? Based sa sinabi dito, to produce a profit of $95 if possible. So, may profit ba na gusto nating bumaba sa $95? Rather? Syempre, wala, di ba? So, ang ilalagay natin dito is greater than or equal to $95. So, ang magiging sagot dapat natin later on sa pinakadulo is kung ano yung pinaka-close sa 95. Kasi sinabi dito if possible eh. Wala naman sinabing greater than $95. Pangalawa, punta naman tayo sa mixing department. So, ito yung mga given kanina, yung 6 minutes, 11 minutes, sa 120 minutes. Ano yung magiging sign niya? Magbabase tayo dun sa goal na sinabi. Dito, to fully utilize the available mixing department. So, gusto natin daw ma-utilize yung 120 minutes. In short, ang ayaw nating mangyari is, yung bumaba sa 120 minutes. So, ilalagay natin dito is greater than or equal to 120 minutes. Okay lang sa mobra, wag lang siyang magbawas.
Pangatlo tayo sa bottling department. So, sinabi dito sa goal number 3, to avoid overtime in bottling department hours. So, priority number 3, to avoid overtime. To avoid overtime, ibig sabihin, dapat hindi lalagpas or huwag lalagpas sa 90 hours. Tama ba? 90 minutes rather. Again, to avoid overtime. So, dapat di siya lalagpas dito sa 90 minutes. So, maglalagay tayo dito ng less than or equal to 90. Pang-apat is same din. Ito sa packing department. Gusto niyang ma-avoid na magkaroon ng overtime. Kasi pag nag-overtime, di ba, dagdag bayad na naman yun sa trabahador. So, dito is ilalagay natin is less than or equal as well. Kasi ayaw nga natin sumobra sa 100 minutes. So, yan lang yung paggawa ng table. Next tayo, guys. So, dito is maghahanap na tayo ng objective function sa constraints. So, parang linear programming nga lang to. Pero ang pinagkaiba nila is sa goal programming, may tinatawag tayong deviational variables. So, ano yung deviational variables? Ang deviational variables, ito yung slack na kung saan it's either na mayroong kulang ka or mayroong kang sumobra. Example ng deviational variables. Isipin mo na mayroong kang target na magkaroon ng 10 candies. Pero, ang nakuha mo lang is 8 candies. Ibig sabihin is kulang ka ng, mayroong kang kulang na 2. Diba? Para maging 10. In another scenario, nung bumalik ka, is may nakuha kang 12 na candies naman. So, mayroon kang sumobra na 2 rin. So, ngayon, dito papasok yung deviational variables. Ang deviational variables is mayroon tayong 2. Yung negative sign, saka yung positive sign. Ang negative sign, ito yung kung ano yung kulang dun sa goal mo. Example, ang goal mo nga is 10 candies pero nakuha mo lang 8. So, mayroon kang deviational variable na, di ba? May kulang ka na 2. So, ito yung magiging D1 negative mo. And kapag sumobra ka naman, is ito yung magiging deviational variable mo na paangat. So, ayan, D1 plus. Sa madaling salita, itong D1 negative is sinasabi na ito yung kulang mo dun sa goal mo. While yung D1 positive, ito yung nagsasabi na kung ano yung sumobra or nagkaroon ng extra dun sa pinaka-main goal mo. So, yun lang. Deviational variables. Para lang siyang slack variables sa minimization problem. Ganun. So, sa paghanap ng objective function, gusto nating ma-minimize, if I'm not mistaken, ma-minimize yung mga deviational variables. Yan, deviational variables equal to. Ngayon, ang ilalagay natin dito is yung mga deviational variables sa kada priority na ayaw nating mangyari. So, example, meron tayong priority number 1. Sa priority number 1, ito, to produce a profit of $95 if possible. Ang ayaw natin mangyari dito is bumaba sa $95. So, ano yung bumaba? Ibig sabihin yung kulang sa $95. Kaya, ang ilalagay natin dito is yung D1 negative. Kasi siya yung ayaw nating mangyari. Pangalawa, i-add natin to sa priority number 2. Ngayon, ano yung deviational variable na ayaw nating mangyari sa priority number 2? Sinabi sa goal number 2 to fully utilize the available mixing department. To fully utilize. Ibig sabihin, okay lang na sumobra pero ayaw nating mabawasan. Kaya ang ilalagay natin dito is yung ayaw nating mangyari. So, D2 negative. Yung ayaw nating magkulang dun sa 120 minutes. Plus, add natin sa pangatlong priority. Anong deviational variable sa priority number 3 ang ayaw nating mangyari? Sinabi dito sa goal number 3 o priority number 3 natin rather, to avoid overtime. So, ayaw nating mangyari na sumobra. So, ang ilalagay natin deviational variable dito, D3 positive kasi siya yung ayaw nating mangyari. And last but not the least is yung priority number 4. Add natin yan. So, meron tayong P4. And same thing sa goal number 3. Ayaw natin magkaroon ng overtime sa packing department. So, ilalagay natin dito is yung D4 positive. Yan.
Ang next thing na gagawin natin is yung paghanap ng mga constraints. So, ilagay ko muna to. Move aside ko muna yung mga goal kasi tapos na tayo eh. So, di na natin masyado kailangan yun. Mamaya pa. So, sa paghanap ng constraints is, ito yung nasinulat natin dito sa table. So, para di tayo again malito, is iisa-isay natin siya based sa priority level. So, unahin natin yung profit. So, lagay ko dito profit. Ang magiging constraint natin is syempre, etong mga to. Diba? Katulad lang siya sa linear programming. So, ilalagay natin dito, 7x sub 1. Sorry, di ko pala nilagyan to. So, yung product number 1 natin is magsisilbing x sub 1. Yung product number 2 is x sub 2. Yan. So, meron tayong 7x sub 1, add mo sa 9x sub 2. Then, i-add natin dito yung mga deviational variables niya. So, since nasa priority number 1 siya, ilalagay ko D1 negative minus natin sa D1 positive. Then, greater than or equal to 85. So, yan. Pangalawa, sa mixing. So, lagay ko dito mixing. So, sa mixing, meron tayong 6x sub 1, add natin sa 11x sub 2, add natin to sa divisional variable ng negative and ima-minus natin sa divisional variable na naka-positive. And ang sign natin is greater than or equal to 120. Same thing gagawin natin sa bottling and packing. Ipa-pass forward ko na lang. So tapos na tayo sa paghanap ng mga constraints. Wag niyong kakalimutan yung non-negativity constraints natin na kung saan lahat ng x variables and yung mga deviational variables natin is dapat greater than or equal sa 0. So, walang magiging negative dyan. Now, we will proceed dun sa part na alam natin. Alam natin to sa linear programming. Iisa-isayin natin tong mga constraints na to para makagawa tayo ng graphical. Or gagawa tayo ng graph rather, graphical tuloy. So, linya natin yan. Sa paggawa ng graph is dapat mahanap muna natin lahat ng mga intersection points, di ba? So sa paghanap nun, madali lang. So ilagay ko lang, find intersection points. So paghanap ng intersection points is isa-isay natin yung mga constraints. Unahin natin si profit. Yan, profit. Sa profit, i-change lang natin muna yung sign. Itong, nakalimutan ko yung tawag. Basta i-change natin itong sign into equal sign. So, ganoon lang din. So, 7x sub 1 plus 9x sub 2 plus divisional variable negative minus divisional variable positive equals to 85. Ngayon, itong dalawang to is maka-cancel kasi positive saka negative, di ba? And, hanapin natin yung point na x sub 1 and x sub 2. To do that, syempre, ililet natin or let x sub 2 muna is equivalent to 0 para mahanap natin sa x sub 1. So, dapat master nyo na to ha. No need to explain this further. So, meron tayong 7x sub 1 plus 9 times 0 is equivalent to 85. And then, divided by both side by 7. X sub 1 is equivalent to, so maka-cancel itong dalawa. 85 divided by 7. Wala pa akong calcu guys. Sira pa kasi yung calcu ko. So, ito muna ang cellphone ko. Oops, sana ako. 85 divided by 7 is 12 point something. So, para sa akin, nilalagay ko, and later on ko na siya explain. Nilalagay ko syempre mahalaga yung decimal kasi siya yung, paano natin siya gagraph kung naka-fraction, di ba? Eh, puro numbers lang naman dun sa graph. So, ilalagay natin, x sub 1 is 12.14. Depende naman sa prop ninyo kung 4 decimals or 2 decimals. Pero, in this case, 2 decimals lang yung ilalagay ko. So, may x sub 1 na tayo. Ano yung value ng x sub 2 natin?
So, i-let lang natin sa x sub 1 equals to 0. So, 7 times 0, di ba? Ito, substitute. Plus 9x sub 2 is equivalent to 85. Cancel. Divide both side by 9. And x sub 2 is equivalent to 85 divided by 9 is 9.44. Again, yung gusto kong sabihin pala kanina guys, sorry. Sa isip lang ako nagtatanong pala. Ang ilalagay ko, if ever na mag-solve pa ako later on, yung ilalagay ko yung mga fraction. Pero since kailangan natin mag-graph, kailangan natin mahanap syempre yung mga decimal points. Kasi sa graph is nakalagay lang doon yung mga numbers. Hindi naman natin agad-agad makikita yung fraction doon. So ngayon, meron na tayong points sa profit. How about sa next natin sa mixing? Ganun lang din gagawin natin guys. Sa mixing, bottling, and packing, gagawin natin is i-change nyo tong not non-equality into equal. Diba? Ito na greater than to equal, magiging equal sign lang. Tapos cancel out mo yung dalawang deviational variable since may positive and negative ka. And magle-let x sub 2 ka lang, x sub 1 into 0. Magkaiwalay. Ito, let x sub 2 equivalent to 0, let x sub 1 equivalent to 0. And do the math. Substitute mo lang yung mga values and makikita nyo yung mga point nila. So, ganun lang. Correction pala muna guys before ako mag-proceed. Nagkamali ako ng sulat dito kanina sa constraints. So, instead na 95 na isulat ko, 95 na dito eh. Nasulat ko dito 85. Kaya pala nagkamali ako sa solving kanina. Well, ayun lang naman. Nagkamali lang ako ng sulat. So, 95. Ito. Wala pa ako nalagay. So, 95. Diba? 95, 95. So, instead na 85 over 7, yung sa una natin sa profit, naging 95 over 7. Kasi yun yung goal natin, $95. Hindi pala 85. And, yun lang. After natin mahanap yung mga intercept na sinagutan natin kanina by using substitution method, is gagawa na tayo ng graph. So, plinat ko na guys yung mga linya kada constraint natin. Katulad dito, yung profit is 13.57, which is ito. Tapos 10.56. Saan yung 10.56? Ito. Tapos pinag-connect ko lang yung dalawa. Yan. And ginawa ko yon sa the rest nating mga constraint. Sa bottling, mixing, and sa packing. Ngayon, saan natin ilalagay shaded area? Magbe-base tayo dun sa goal natin. Sa profit, ang goal natin sa profit is to produce a profit of $95 if possible. So, gusto natin siyang umangat, di ba? Ayaw natin bumaba sa 95. So, kung ito yung linya ng profit, ito yung magiging paangat natin. So, maglalagay lang ako ng konting konting palatandaan na yung profit, ito yung shaded area niya, pataas. Ayaw natin bumaba sa $95. Pangalawa, to fully utilize the available mixing time. Ito yung mixing time natin. Itong linya na to, yung 20 saka 11. Ang mixing time is to fully utilize. Ibig sabihin, ayaw natin na bumaba yung mixing time. So, ibig sabihin, okay lang na sa kanya na lumagpas. So, lalagyan ulit tayo ng palatandaan. So, ito nakalimutan ko lagyan ng deviational variable. Siya yung D2+. Ito si D1+. So, parang kabaliktaran lang siya na isinulat natin dun sa objective function. Diba sa objective function, ito isinulat natin, no? D1 negative saka D2 negative rather. Itong dalawa na to, kasi dito tayo sa ayaw natin mangyari. Ang ilalagay natin sa graph is yung gusto nating mangyari. So, ibig sabihin, shaded area na mixing is ito. Ang next is to avoid overtime in bottling department. Ito yung bottling department. Itong linya na yan. So, to avoid overtime, ayaw natin na umangat. So, ibig sabihin, ang gusto nating gawin is bumaba yung bottling time. So, ito yung, saan na yun? Ito yung bottling time. So, ito si D3 negative. And last but not the least, to avoid overtime din sa packing department, so automatic is pababa din to. Yung shaded area niya. So, ibig sabihin, hahanapin natin yung common ground nitong apat na constraints natin. So, magiging common ground niya kung ito is paangat, ito is paangat as well, ito is pababa, ito yung pababa. So, lahat sila is mag-fall under sa ditong shade area.
Ayan. Kasi nasatisfy natin lahat ng mga constraints na kung saan yung profit, pwede siya umangat dito, di ba? Paangat yan. While naman sa mixing, paangat din siya. So, kasama siya dito sa shaded area. Yung bottling naman is pababa. So, ito. And same thing sa packing kasi pababa yan. And ito yung magiging intersection points natin. Tatlo lang. So, ito yung si A, ito si B, at ito si C. Now, after that, is syempre, katulad sa linear programming is, isosolve natin to. Hanapin natin yung values ni A, B, and C. Si A, alam na natin, si A is, ang intersection niyan ay 0, 15. Kasi nasa y-intersect, di ba? 0, 15. 0 yung x-axis niya, while yung y-axis niya is, 0 yung x-axis niya, while yung y-axis niya is 15. So, i-double check natin kung 15 ba talaga. Ito kasi is nakalinya sa bottling. So, pag pinunta natin sa bottling, ayun, 15. 0, 15 nga. So, sa letter B is naka-mixing. Yung y-axis ni mixing. Ang y-axis ni mixing is 10.91. So, 10.91 pala to. Tama ba? Sa mixing. So, ito si letter B. 0, 10.91. And last but not the least is si C. Si C is intersection point ni, ano to? Ni bottling department. So, lagay natin bottling department and ni mixing department. So, hanapin natin yung sagot dyan by using their constraints. So, alam nyo na yung pagkuha dyan, guys. Dapat master nyo na rin yun. So, ito si bottling department at ito si, sino pa yun? Bottling and mixing pala. Si bottling at si mixing. So, gagamitin natin yung dalawang equation na yun. So, dito na ako mag-solve. So, C, find C. Is meron tayong mixing 6x sub 1 plus 11x sub 2 is equivalent to 120. Hindi ko na sinama guys yung divisional variable kasi kakancel lang din natin mamaya yun. Next, si bottling pa. 8x sub 1 plus 6x sub 2 is equivalent to 90. Ngayon, paano natin siya hahanapin? Paano natin hahanapin si x sub 1 sa si x sub 2? Ang una natin gagawin is syempre yung tinatawag na elimination method, di ba? So, gagamit tayo dito ng elimination method. Kung saan magmumultiply tayo ng something na number para makancel yung isa. So, dito gusto kong makancel si, sabihin natin si 6. So, diba? 6, 12, 18, 8, 16, 24. Para mas madali. Imumultiply ko na lang to sa 8. 6 times 1 plus 11. While yung pangalawa is imumultiply ko sa negative 6. Kasi gusto ko matanggal si x sub 1. So, 8 times 6 is 8, 16, 24, 32, 40, 48. Plus 88x sub 2. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84. Tama ba? So, 840. Ay, hindi. 12, 24, 36, 48, 60. Tama, 84. So, 860. Okay. 12, 24, 36, 48, 60. 96 pala. Nagkamali pa ako ng
And now, after that is do the math. Makakancel na si x sub 1. 88 plus negative 36 is 52. X sub 2 is equivalent to 960 minus or plus negative 54. So, meron tayo 906. Divide both side by 52 para makancel. And mahanap natin si x sub 2, which is 906 divided by 52. Anong sagot yan? So, meron tayong 17.42. Ngayon, para mahanap si x sub 1, gagamit tayo ng substitution method. Kahit saan dyan. So, dito na lang mas madali sa number 1. So, 6x sub 1 plus 11 times 17.42 is equivalent to 120. So, 11 times ano. So, para mas madali, lipat ko lang sa kabila. Kasi ito, divide both side by 6. Hindi, multiply ko muna to. 11 times 17. So, 6x sub 1 plus 191.62 equivalent to 120. Lipat natin sa kabila. Six x sub 1 pang mataas. So, meron tayo negative 11, 94. So, ayan. So, meron tayo negative na x sub 1, no? Ito na yung naging sagot natin para mahanap si C. After nyo ma-solve yung C, point ito yun, di ba? 590 sa 808. Nagkamali pa nga ako dito kanina na solving, kaya pa nagkaroon ng negative doon. Pero, after ko maayos, ito yung naging result sa point C. Meron tayong 8.08 sa y-intercept or x sub 2 at sa x sub 1 is 5.19. After that is magbe-base na tayo kung ano yung pipiliin nating point sa tatlong na yan. By doing or by looking doon sa goal natin kanina. Ano ba yung mga goal natin kanina? Unahin natin si goal number 1. To produce a profit of $95 if possible. So, ito yung priority number 1 natin. Siya yung unahin natin na hindi yung goal number 1. Yung priority number 1. So, dito ko na siya isi-solve. Sa letter A natin, sa letter B. So, dito tayo sa priority number 1. Sabihin natin na ito yung P1. Tama ba? Baliktad, mali pala yung pagkagawa ko ng table. So, anyway, ito si P1, P2, P3,
P4. Ito si A, B, and C. Hanapin natin yung sagot niya. Kung malapit ba siya dun sa $95. So, unahin natin si priority number 1. Ano ang magiging sagot sa point A, point B, at point C? So, para mahanap yun, syempre, ano ba yung constraint natin sa profit? Yung constraint natin sa profit is ito. Yung 7x sub 1 plus 9x sub 2. So, isulat ko lang yun. Sa P1 is meron tayong 7x sub 1 plus 9x sub 2 is greater than, tama ba? Or equal to 95. Double check. 7x sub 1, 9x sub 2. So, yan. Ang magiging sagot dapat natin is malapit sa 95. So, unahin natin si A. Ano ba yung point A ulit? Ang point A ulit natin is 0.15. So, substitute method lang yan. Una is meron tayong 7. Ito si point A. 7 times 0 plus 9 times 15 is greater than or equal to 95 ba? So, ang sagot, 15 times 9. Is sobra-sobra naman. Meron tayong 135 is greater than or equal to 95. Pero check pa rin. So, lalagay dito natin 135. Sa letter B, ano yung point B natin? Ang point B natin, ayaw na bumaliktad. Ang point B natin is 0, 10, 91. So, ang B natin is magiging 7 times 0 plus 9 times 10.91, di ba? Is greater than or equal to 95. So, magiging sagot is 90 something. So, double check na lang natin sa calculus para sigurado ako. 9 times ayaw gumalaw. Nine times 10.91 is 98.19. Is greater than or equal to 95. So, check to. 98.19. Next, last but not the least is the letter C. So, 7 multiplied by, ano yung letter C natin? So, meron tayong 5.19 plus 9 times 8.08. Tama ba? Is greater than or equal to 95. So, do the math. Gamitin natin calculus. 7 times 5.19 plus 9 times 8.08. So, meron tayong 109.05. Greater than or equal to 95. So, lahat naman sila check. Pero ano yung pipiliin natin sa una pa lang? Dito, sa una pa lang, ang first goal kasi natin is to produce a profit of $95 if possible. Dito masyado marami nagkamali sa quiz kasi kapag sinabi kasing profit, dapat piliin natin kung sino pinamataas. So, sino pinamataas dito? Si 135. Pero ang goal natin o yung priority kasi natin sa number 1 is gusto lang natin na magkaroon ng $95 if possible. So, dapat ang hahanapin natin is malapit sa 95. Ano ba yung malapit sa 95 dito? Walang iba kung hindi si letter B. So, 98.19. And now, since na-satisfy na natin yung P1, if there's another, kapag may another question now, how about P2, P3, P4? Feel free to do the math. So, tignan ninyo kung may-utilize ba yung mixing department sa kada point na nahanap natin. Pero this time, since meron lang tayong iisang sagot,
dito sa P number 1 and wala naman naging tiebreaker. So, siya na agad yung pipiliin natin. So, ang magiging sagot natin is C, point B, na kung saan si x sub 1 is equivalent to, wala tayong gagawin, 0, while si x sub 2 is 15. So, ito na yung magiging final answer natin. Ayun lang, ganun lang siya kadali. In conclusion, Lara should produce 10.91 cases of vitamin body lotion per day to satisfy all 4 priorities. So, dinouble check ko na isa-isa guys sa priority number 2 hanggang 4 behind the scenes, and gusto ko lang i-correct na hindi 15 cases yun kasi sa letter A yun eh. Sa letter B yung 10.91. Medyo lutang na guys yung nagsusolve ako kanina. That's pretty much it about goal programming, and see you guys next time.